2 taon pagkatapos ng digmaan habang ang Japan ay nasa reconstruction, sina Kamogawa, Nekota at Hamadankichi ay mga boksingero at magkaibigan. Nasaksihan ni Kamogawa at Nekota na madaling natalo si Dankichi ng isang Amerikanong sundalo na nagngangalang Ralph Anderson sa isang laban. Nang maghagis ng mga chocolate at candy sa lupa ang mga seconds ni Anderson para kunin ng mga Hapon, nagalit sila sa mga Amerikano na tila tinitingnan ng mababa ang mga Hapon. Nakausap ni Kamogawa at Nekota si Yuki na hindi kumuha ng anumang bagay dahil naniwala siyang itatapon niya ang kanyang Japanese pride kung pupulot siya nito. Nang gabing iyon, habang pinag-uusapan nila ang pagkakaiba ng prize fighting at boxing, muling nakatagpo sina Kamogawa at Nekota kay Yuki habang siya ay hinahabol ni Anderson at ng kanyang mga seconds. Sa pagprotekta ni Kamogawa at Nekota sa kanya, si Miguel Zale ay nagsalita para kay Anderson na humihiling sa kanila na ibigay ang babae dahil naniniwala siyang ang tanging libangan ng Japan ay ang makipaglaban sa mga lalaki at pagsalitaan ang mga babae. Nagalit sina Kamogawa at Nekota at sinubukang talunin si Anderson, ngunit tinalo lang sila ng mga counter nito. Pagkatapos ng labanan, umalis si Anderson at nagbabala si Miguel sa mga Hapon na kahit hindi kumakatawan si Anderson sa buong Amerika, hindi nila dapat hanapin ang paghihiganti dahil magkaiba ang kanilang prize fighting at ang boxing ni Anderson. Humungi ng tawad si Yuki sa pagkakaroon nila ng pinsala sa pagprotekta sa kanya. Ipinakilala ni Yuki ang kanyang sarili at inimbitahan siya ni Kamogawa na manatili sa kanyang bahay matapos malaman na wala siyang matutuluyan na sinamahan din si Nekota. Habang naroroon, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa mga sunflower at nagluto para sa 2 boksingero habang sila ay nagtitraining at nakikipaglaban, habang si Anderson naman ay patuloy na tinitingnan ng mababa ang mga Hapon. Isang araw, nang umuwi sina Kamogawa at Nekota para kumain, nagsimulang magpakita ng mga senyales ng sakit si Nekota nang siya ay mabulunan sa kanyang pagkain at mahulog ang isang baso ng tubig dahil sa pamamanhid at pagyanig ng kanyang kamay. Natuklasan ni Kamogawa na si Yuki ay mula sa Hiroshima matapos siyang magsuka ng dugo dahil sa radiation poisoning. Ibinunyag niya na lumipat siya sa Tokyo na umaasa sa pag-asa at enerhiya at ang pagtingin sa laban ni Kamogawa at Nekota ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang mabuhay. Pinayagan siya ni Kamogawa na manatili sa kanyang bahay magpakailanman upang ma-enjoy niya ang natitirang oras na mayroon siya. Pagkatapos umuwi si Nekota sa bahay, binigyan si Yuki ng isang damit at binigyan si Kamogawa ng pera para hindi na siya tawaging isang tambay. Nagtataka kung paano siya kumita ng pera nang hindi nakikipaglaban. Inamin ni Nekota na siya ay isang driver ng rickshaw. Gayunpaman, minsan ay nababaliktad niya ang rickshaw habang nasa biyahe at laging inaantok ang kanyang mga kamay na nagiging sanhi sa kanya ng pag-aalala na baka may problema siya. Pagkatapos ng sparring nila ni Kamogawa at pag-iwas sa lahat ng kanyang mga suntok, naniniwala siyang pansamantala lamang ito at kung magbibigay siya ng oras, makakabalik siya sa dati. Kinuha ni Nekota si Yuki sa isang biyahe sa paligid ng Tokyo sa kanyang rickshaw. Habang naglalakbay, natagpuan nila si Anderson na binubugbog ang isa pang Hapon. Nang ipahayag ni Yuki ang kanyang pagkamuhi sa mga laban ni Anderson, hindi nais ni Nekota na makita si Yuki na nalulugmok, kaya't tinanong niya kung gusto niyang makita ang isang laban kung may natitira ka pang lakas, kaya't nagpasya siyang makipaglaban kay Anderson. Pinag-uusapan nila ni Kamogawa at Dankichi si Anderson na hindi nais ni Kamogawa na makipaglaban sa isang labanan na alam niyang matatalo siya dahil sa bigat ni Anderson
at binanggit ang kung paano ang prize fighting sa Japan ay malapit nang maging boxing na may mga weight classes at bagong mga patakaran. Gayunpaman, sumasang-ayon sila na si Nekota ang may pinakamagandang tsansa na makatalo kay Anderson, bagamat idinagdag ni Kamogawa na ang pagtanggap ng mga suntok mula sa mas malaking kalaban ay maaring makapinsala sa isang tao. Lumalala ang mga sintomas ni Nekota, ngunit patuloy niyang itinatago ito mula kina Kamogawa at Yuki. Nang magsimulang malanta ang mga sunflower malapit sa bahay ni Kamogawa habang papatapos na ang tag-init, umaasa si Yuki na makikita pa niya ang mga ito sa susunod na taon. Binanggit ni Kamogawa na magpapalungkot kay Nekota dahil kitang-kita ang kanyang nararamdaman para kay Yuki, ngunit pinigilan siya ni Yuki, tinatanong kung napansin ba niya ang kanyang mga nararamdaman. Habang nagsasagawa ng roadwork si Kamogawa, nagagalit sa sarili dahil ayaw niyang tradorin ang nararamdaman ng kanyang best friend. Umuwi si Nekota at sinabi kay Yuki na makikipaglaban siya kay Anderson kinabukasan at humiling na dumaan siya para manood at makasama siya sa kanyang bahay pagkatapos niyang manalo dahil makakatulong sa kanyang katawan laban sa radiation poisoning ang lugar nila sa bundok at presko ang hangin. Kinabukasan, habang malapit nang magsimula ang laban nila Anderson at Nekota sa Kodan Gymnasium, nahihirapan si Nekota sa paglagay ng mga bendahe sa kanyang kamay, ngunit naging matatag siya nang dumating sa ring, umaasa na darating si Yuki para manood ng laban. Samantala, sinabi ni Yuki kay Kamogawa na makikipaglaban si Nekota kay Anderson. Tinanggihan ito ni Kamogawa hanggang sa malaman ang mga kakaibang kilos ni Nekota kamakailan at nagpasya na siya ay punch drunk. Nag-aalala para sa kanyang best friend, sumakay sina Kamogawa at Yuki patungo sa Kodan Gymnasium upang pigilan siya mula sa karagdagang pinsala. Pagdating nila, nagulat sila na nakita si Anderson na nakahiga sa ikatlong round dahil kay Nekota. Nang bumangon si Anderson, iniiwasan ni Nekota ang kanyang mga atake habang ang mga suntok naman ni Nekota ang tumatama matapos ang ikatlong round. Ayaw madungisan ni Anderson ang Star and Stripes kahit anong mangyari. Masaya si Nekota na makita si Yuki na nanonood sa kanya. Nang sabihin ng second ni Nekota si Dankichi na maghanda na si Nekota, natuklasan niyang natutulog si Nekota na kinilala ni Kamogawa bilang isang pangunahing palatandaan ng pagiging punch drunk. Nang magsimula ang ika-4 na round, agad na nakakuha ng kalamangan si Nekota, kaya't napilitan si Anderson na talikuran ang kanyang dignidad bilang boksingero at gumawa ng isang paglabag sa pamamagitan ng paggamit ng rabbit punch. Nakatanggap si Nekota ng suntok sa likod ng kanyang leeg at natumba. Nag-aalala si Kamogawa para kay Nekota dahil ang mga suntok sa likod ng ulo ay maaring magdulot ng pinsala sa utak at higit pang makasira sa katawan ni Nekota na mayroon ng pinsala, kaya't pinayuhan niyang umatras si Nekota. Bumangon si Nekota, nais tapusin ng maayos ang laban upang makalipat siya sa bundok at upang hindi malaman ni Kamogawa na ang dahilan ng pagiging punch drunk niya ay dahil sa mga nakaraang laban nila, at plano niyang isama si Yuki sa kanyang bagong tirahan kasama ang isang malaking puting aso. Nagpatuloy si Anderson sa brutal na pagbugbog kay Nekota hanggang sa puwersahin ni Kamogawa ang paghinto ng laban sa paglagay ng katawan niya sa pagitan ng dalawa, at pagkatapos ay inalis si Nekota mula sa ring. Ipinagmamalaki ni Anderson na walang sino man sa Japan ang makakatalo sa kanya at minumura ang mga Hapon. Ipinahayag ni Kamogawa na handa siyang makipaglaban sa kanya. Dinala ni Kamogawa at Dankichi si Nekota sa Stone Hospital kung saan natuklasan na nasa seryosong kondisyon si Nekota at ang kanyang pinsala ay mananatili sa buong buhay niya. Napagtanto ni Kamogawa na siya ang sanhi ng pagiging punch drunk ni Nekota at nais niyang alisin ang mga panghihinayang ni Nekota kapag siya ay magising. Nagsimulang mag-ensayo si Kamogawa para sa kanyang laban kay Ralph.
Isa sa kanyang mga pamamaraan ng pagsasanay para sa mga body blows ay ang pagsuntok sa isang troso sa isang burol gamit lamang ang kanyang mga kamao at guantes. Nagtataka si Dankichi kung bakit siya sumasailalim sa ganitong mapanganib na pagsasanay. Ipinahayag ni Kamogawa kay Dankichi na wala siyang bilis o likas na instinct tulad ni Nekota, kaya kailangan niyang gamitin ang isang suntok lamang para tapusin si Anderson. Dahil sa pagiging kapansin-pansin ng mga body blows ni Nekota, sinimulang sanayin ni Anderson ang kanyang katawan upang maging kasing tigas ng bato sakaling may makasabay sa kanya sa Japan tulad ni Nekota. Sa araw ng laban, pumunta si Dankichi sa lugar kung saan nag-iensayo si Kamogawa upang kunin siya, ngunit wala na si Kamogawa at ang troso na kanyang sinuntok ay halos na itulak ng buo sa burol, na nagpapaniwala kay Dankichi na ang kalooban at fighting spirit ni Kamogawa ay tila gawa sa bakal na parang ang kanyang mga kamao ay kamao ng bakal. Sa Stone Hospital, ipinaalam ni Kamogawa kay Yuki na pupunta siya sa kanyang laban at humiling na manatili siya sa tabi ni Nekota magpakailanman. Nang malapit nang magsimula ang laban, humiling si Kamogawa kay Dankichi ng isang sampal sa mukha upang mapataas ang kanyang moral. Nang magkasama na ang dalawang boksingero sa ring, nagsimula ang laban na tila ininsulto ni Anderson si Kamogawa dahil pinili niyang hindi siya talunin sa bilis kundi sa isang suntukan. Lumapit si Kamogawa kay Anderson at tumama ng suntok sa blocking arm ni Anderson na nag-iwan ng bakas ng kamao sa braso niyang nag-block. Hiniling ni Nekota kay Yuki na dalhin siya sa Kodan Gymnasium kung saan nakikipaglaban si Kamogawa upang matulungan siya. Nang magbigay si Miguel ng payo kay Anderson na iwasan ang mga body blows ni Kamogawa, nagsimulang magkaroon ng kalamangan si Anderson na madalas bumagsak si Kamogawa pagkatapos matalo sa distansya. Pagkatapos ng ika-6 na round, pinayuhan ni Miguel si Anderson na gamitin ang chopping right upang tapusin ang laban. Nang dumating sina Nekota at Yuki sa corner ni Kamogawa, napagtanto ni Kamogawa na ang dahilan kung bakit siya nakikipaglaban ay upang hindi sila mawala sa kanya habang patuloy silang nagkakaproblema sa kanilang mga katawan, hindi alam ang maaaring mangyari sa kanila. Pagkatapos, tinamaan ni Nekota si Kamogawa gamit ang natitirang lakas na mayroon siya, na nagpasigla kay Kamogawa dahil hindi pa siya nakakaranas ng ganitong kasakit na suntok. Bago magsimula ang ika-7 round, nais ni Nekota na makuha ni Kamogawa ang right hook ni Anderson. Kahit na tinamaan ng malalakas na suntok, nanatiling nakatayo si Kamogawa at hindi umatras, gamit ang kanyang bakal na kalooban at tapang. Nang maglapit ang distansya nila, inihagis ni Anderson ang kanyang chopping right na tumama sa mukha ni Kamogawa. Dahil sa pagtanggap ng suntok ni Nekota kanina, nanatili siyang nakatayo at napansin na kapag ginagamit niya ang chopping right, ang gilid ni Anderson ay naiwan na bukas. Pagkatapos, tinamaan ni Anderson si Kamogawa ng isa pang chopping right na halos magpabagsak sa kanya hanggang sa humiling si Nekota na huwag siyang babagsak. Inamin ni Anderson na malakas si Kamogawa at naghagis ng isa pang chopping right na tumama, ngunit na-slip ito sa dugo sa mukha ni Kamogawa. Tinamaan ni Kamogawa si Anderson ng isang left body blow na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang mga tadyang at nagpabali ng kaliwang kamao ni Kamogawa. Ibinlock ni Anderson ang kanyang mukha. Iniisip na hahampasin siya ni Kamogawa ng kanan. Ngunit, ginamit ni Kamogawa ang kanyang kanan upang tamaan ang katawan ni Anderson. Napaangat ang katawan ni Anderson sa lakas ng body blow at sa lakas din ng puwersa ay nabali ang kamao ni Kamogawa. Bumaksak si Anderson na namimilipit sa sakit. Parehong nawasak ang mga kamao ni Kamogawa, ngunit hindi makabangon si Anderson. Nagtapos ang laban sa tagumpay ni Kamogawa. Dinala si Anderson sa stretcher dahil sa pag-pierce ng kanyang mga tadyang sa mga panloob na organs, habang itinaas ni Miguel ang kamay ni Kamogawa bilang tagumpay. Nagulat si Miguel na nabali ni Kamogawa ang kanyang mga kamao kahit bago pa magsimula ang laban
at iniisip na kahit na hindi pa maunlad ang boxing sa Japan, ang taong magmamana ng dugo ni Kamogawa ay magdadala ng boxing sa bagong antas. Kinalaunan, sumakay sina Nekota at Yuki sa tren sa istasyon para umalis patungong bundok. Bago umalis ang tren, sinabi ni Nekota kay Yuki na nasa kanyang desisyon kung mananatili siya sa kanya o hindi. Lumabas si Yuki mula sa tren upang makipag-usap kay Kamogawa. Sinabi ni Kamogawa na ilalaan niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban. Pinapaalala niya kay Yuki ang sinabi nito dati na ang mga bulaklak ay nalalanta at nagiiwan ng mga buto na tutubo sa hinaharap, na nagsasabing siya ang magtatanim ng mga buto at magtuturo sa iba ng mga natutunan nila ni Nekota, at babalikan siya kapag ang taong magmamana ng kanyang kamao ay nagkampiyon sa mundo. Habang umaalis ang tren, sumigaw si Nekota kay Kamogawa na umaasang isang araw ay maghaharap silang muli. Sa kasalukuyan, naapektuhan sina Ippo at Aoki sa kwento na nais ni Kamogawa na itago sa ibang miyembro ng gym. Naniniwala si Kamogawa na kalahati pa lamang ang natutupad sa pangako dahil si Takamura ay ipinanganak na may kamao ng isang boksingero, na dinagdag ni Nekota na kalahati lamang ng kanyang itinuro ang naipasa. Pumunta si Ippo upang magdasal kay Yuki habang inaasahan ni Nekota na maalala ni Yuki si Ippo dahil siya ang may mga ipinangakong kamao, kahit hindi sigurado kung anong uri ng bulaklak ang tutubo si Ippo. Nang magdasal si Aoki, binanggit ni Nekota na maaari wag silang mag-alala sa kanya. Umalis sina Kamogawa, Ippo at Aoki mula sa pensyon Yoshio upang bumalik sa Tokyo, na nais ni Kamogawa na bumalik kapag natupad na ang natitirang bahagi ng kanyang pangako. Kung nagustuhan niyo po ang aking content, please like, share and subscribe. Take care po and God bless.